Yung mga nabubuo na bagyo tuwing Pebrero, dito po sa may silangan ng Mindanao ay umaakyat ng bahagya, maglalandfall po dito sa may area ng Visayas or Mindanao. Papangalanan po natin ito na Aghon. Ito yung magiging unang bagyo for the 2024. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang-araw. Update pa rin do sa ating low pressure area na minomonitor. Hulitong namataan, Timog Kanluran ng General Santos City. Base sa ating assessment ay maging isang ganap na bagyo. In the coming days po ay posibleng mapasok ito sa ating area of responsibility. Mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, umiihip pa rin po sa malaking bahagi po ng Luzon ang northeast monsoon or amihan na siya nagdadala pa rin po ng bahagyang mababang temperatura at may hinang pag-ulan. Gayunpaman, asahan pa rin ng maalon na karagatan or hanggang 3.5 metro sa may eastern seaboards ng ating bansa, gayon din sa may extreme northern Luzon. And in the coming days, possible din na wala tayong gale warning. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, pinakang uulanin itong Central Visayas, lalo na yung southern portion ng Cebu, Bohol, and Negros Oriental as well as Siquijor. Bunsod po yan, extension ng low pressure area dito sa may parteng Moro Gulf. Kalat-kalat na ulan ng thunderstorms po yan, kaya't mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region and Northern Mindanao, mostly cloudy skies din po tayo at aasahan din natin yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi at malalakas po yan, lalo na yung surrounding dito po sa may Moro Gulf. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, uulanin pa rin po ngayon ang inyong lugar dahil yan sa epekto ng low pressure area at pinakamalalakas pa rin po sa may eastern side and southern portions, Davao Region and Socsagen, Caraga. Mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. For today po, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon in some areas of Luzon, kabilang na dyan ng Aurora, Quezon, and Bicol Region, cloudy skies with some light rains pa rin po dulot ng amihan. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon is bahagyang maulap hanggang minsan maaraw pa rin po ang kalagayan ng panahon sa umaga, then sinasamahan ng minsan maulap na panahon sa hapon, at kung may mga pag-ulan man, saglit lamang at may hina. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang-araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, mag-i-improve na po yung weather, lalo na dito sa may Metro Cebu kung saan possible na lamang yung mga saglit na pag-ulan. And then over the weekend, malaking bahagi po ng Visayas ang magkakaroon ng fair weather conditions with the exception of Eastern Visayas, itong Eastern Samar, Eastern portion of Northern Samar and Leyte dahil po yan sa epekto ng easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean. At tulad ng nabanggit natin kanina, unti-unting hihina po yung ating northeast monsoon. So over the weekend, possible po na northern and central Luzon na lamang po yung maka-experience po ng amihan. Temperature natin sa Metro Manila, unti-unti rin pong aangat from 21, maaaring by weekend nasa 23 degrees Celsius pagsapit po ng madaling araw. And then pagsapit na tanghali, posibleng uminit pa hanggang 31 degrees Celsius. Maliban na lamang dito sa may Bicol Region, meron pa rin may hinang ulan as well as Quezon and Aurora. At panghuli sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon sa may southern portion of Mindanao, lalo na sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Epekto po yan ng trough ng low pressure area. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!